Sa tumataas na presyo ng kuryente, hanap mo ba yung solar setup na kaya ng patakbuhin lahat ng appliances sa bahay nyo? So if yan ang hanap mo, stay tuned ka sa video nito kasi gagawa natin ng full setup ang Anern Echo 6200. Isa itong 48 volts hybrid inverter na merong rated output capacity up to 6.2 kilowatt. So kayang-kaya na nitong patakbuhin ang mga iba't ibang appliances sa bahay nyo up to 6,200 watts. So if yan ang hanap mo, stay tuned ka kasi gagawin natin to ng full setup para naman mag-guide ko kayo kung may interesado na gayahin ang setup na to. So tara, let's go! Ito na po yung setup po natin na plano natin gawin for today. So it's 6.2 kilowatt Anern na hybrid inverter. Meron tayo ditong 5.49 kilowatt na solar panel at 48 volts 100 amp hour na lithium ion phosphate battery. So ito po siya, yung Anern na green yung color. So Echo 6200 yung model niya, specific. So hybrid inverter na po ito, built-in na po yung kanyang MPPT solar charge controller. So no need na po bumili ng external pa na mga separate na solar charge controller kasi nga built-in na to kasi isa itong hybrid inverter. So, 'di ba na-mention ko na kaya nitong patakbuhin ang halos lahat ng mga appliances sa bahay nyo. So, for example na lang, meron tayo ditong 2 HP inverter aircon, 2-door na inverter refrigerator, automatic washing machine, mga ilaw sa bahay nyo, at mga service outlets kung saan nyo sinasaksak yung inyong mga TV, electric fan, rice cooker, at kung ano pa. So, with a margin of 6.2 kilowatt inverter, rated output capacity niya, kayang-kaya niya na po patakbuhin yung kahit ano pa ng mga appliances sa bahay nyo. Maliban na lang kung meron kayong mga malalaki na load, kagaya ng mga welding machine or yung mga shower heater na umaabot ng 4,000 to 6,000 watts yung operating rated input power niya, no? So, di na po kaya. So, just the typical na mga load sa mga bahay na di gaanong kalakihan. So, based dito, yung aircon lang po yung pinakamalaki na load natin, which is around 1.5 kilowatt rated input power, no? Kasi 2 HP siya. Sige, so, ito rin pala yung diagram. So, pinakita ko na ahead of time para mabigyan ko kayo ng idea kung ano yung forma niya sa kanyang mga connection later on. Meron po itong dalawang AC output ang inverter na to. So, if gagamit po tayo ng ATS, dapat po tayong gumamit ng dalawa na separate ATS kasi dalawa yung kanyang AC output. So, discuss natin later on ang different parts, different connection. So, una, discuss muna natin ang inverter specifications. So, meron po siyang maximum output of 6,200 watts. Dalawa yung kanyang AC out. Ang main AC1, 6,200 watts yung kaya ibigay. Tapos si AC2 naman is 2,067 watts lang. Hindi po ibig sabihin na i-add nyo po tong dalawa. Pero overall, sa AC1 at AC2, maximum of 6,200 watts lang, yun talaga ang maximum na pwede nyong gamitin dito. So, meron siyang surge handling capability para sa mga motorized at mga inductive loads. So, that's 2 times the rated output power for around 3 to 5 seconds. So, that's around 12.4 kilowatt for 3 to 5 seconds lang. Just for the startup surge or startup current. Yung frequency naman niya, pwede mo ito maset 50 or 60 Hz. Pwede siya. Nakikita ito sa hybrid inverter settings. Yung output voltage, nasiset din to kung gusto mo 220 to 240. So, pwede ka mag 220, 230, or 240 volts AC. Yung nominal DC input voltage naman para sa battery is 48 volts. Yung maximum grid charging current, kasi nga hybrid inverter ito, pwede ka mag-charge gamit ang grid power. So, 100 amperes. So, maximum grid plus solar combined na altogether, 120 amperes na po yung maximum niya. So, sa kanya naman pong MPPT solar charge controller specifications, built-in na po ito. Yung maximum PV array power is 6,500 watts. Startup feeding voltage, napaka-importante po nito. Ibig sabihin po ng startup feeding voltage is ito yung minimum na voltahe na kailangan ng iyong inverter para umandar siya o mag-start up ang kanyang MPPT solar charge controller. So, this is around 3 to 4 panels in series. So, 120 volts. So, yun yung minimum na number of panels niya. Yung nominal naman niya is 360 volts DC. So, ibig sabihin po ng nominal is parang ito yung sweet spot ng inverter na maximum efficiency operating siya kapag ito yung voltahe na feed nyo sa inyong inverter. Yung maximum PV voltage naman is 500 volts. So, VOC max po ito. Maximum solar charging current is 120 amperes. So, combined rin grid plus solar charging, that's 120.
Then, maximum PV input current is 22 amperes IMP lang po. So, hindi po tayo pwede dito mag-parallel ng mga panels kasi usually, no, for example, 600 watts sa mga panel, yung IMP niya is around 13 to 15 amperes. So, kapag nag-parallel ka na niyan, aabot na siya ng more than 22 amperes. So, series connection lang po tayo dito. So, sa pagpili ng ating solar panel, pwede ka pumili within 550 watts to 750 watts na different wattage na panel, pero make sure na yung IMP nyo is di lalagpas ng 22 amperes per panel. Nakikita din naman po ito sa inyong mga panel or sa data sheet ng yung panel. So, you can ask the sales agent or salesperson regarding the specification of the panel bago po kayo bumili. So, again, as mentioned kanina, dahil sa kanyang startup feeding voltage na 120 VDC, kailangan po natin ng at least 3 to 4 pieces of solar panels in series connection para mabigay po natin itong 120 volts na startup feeding voltage. So, I advise talaga na 4 pieces panel kasi yung mostly, no, kapag hindi masyadong tirik yung araw, kapag tatlo lang po yung panel natin, hindi ito naaabot talaga ang 120 volts most of the times kapag hindi talaga masikat yung araw. So, kapag meron kang apat dyan naka-series, sure ball na maaabot itong startup feeding voltage. So, maximum of 9 pieces in series connection. Kasi, for example, meron kang tig 55 VOC kada isa na panel. So, times 9 mo yan, that's less than 500. So, maximum lang po is 500 VOC max. Huwag po tayong lalagpas dito. Okay? So, for this setup, let's have this at a maximum of 9 pieces for maximum solar harvest. So, theoretical lang po ito. Pwede ka naman pumili ng iba't ibang brand ng solar, pero for this example, for this setup na ating gagawin, yung gagamitin po na to is itong Avcon T610 watts. So, ito po yung panel specifications niya nyo, yung ISC, IMP, VMP, at VOC. So, ito po siya. Yung VMP niya is at 45.25 volts, VOC 54 volts, IMP is 13 amperes, ISC is 13.8 amperes. Yung module efficiency naman niya is 23.40%. So, mataas-taas na. No? Maganda yung tong pang-harvest kasi mataas na yung efficiency niya. Next naman is yung solar panel connection natin. So, again, as I've mentioned, series connection tayo kasi mababa lang po yung IMP max ng ating hybrid inverter. So, as I've mentioned in my different video, in a series connection, voltage adds up and current equalizes. So, times 9 nyo lang po kasi meron tayong 9 ka-panels in series. That's a total of 407.25 volts in VMP or operating voltage. Yung VOC naman niya is at 487.26 volts. Tapos yung IMP at IEC stay as is kasi nga nag-i-equalize lang yung current in a series connection. So, just a reminder, don't forget to ground your solar panels po. So, ito po yung example kung paano nyo i-ground. Gumamit po kayo ng ground lug, tapos connect nyo sa inyong grounding wire. Then, i-connect nyo po yan dun sa inyong grounding rod na nakakonekta dun sa ilalim ng lupa. So, highly recommended pero optional lang siya kasi hindi naman talaga lahat ng mga DIYers gumagamit nito kasi first and foremost, mahal po itong DC isolator switch. Pero kung gagamit kayo nito, use these specifications, 30 amperes, 100 VDC, IP65 rated para hindi siya mabasa. Pero if di ka naman gagamit nito, just connect your PV string directly to the DC MCB. So, usapan na namang DC breaker. First breaker natin is yung DC breaker na mula sa panel. So, yung panel IMP po natin is 13.48 amperes. Multiply lang natin by the safety factor of 1.25. So, that's 16.85. So, round up lang po natin. So, that's 20 amperes DC MCB yung gamitin natin. Yung gagamitin po natin na wire is twin core 12 gauge na wire. So, meron po siyang ampacity na 20 amperes. Pero if mahaba po yung runs ng linya, no, ng wire nyo, mas mabuti na itong 10 gauge ang gamitin nyo para lesser po yung voltage drop kasi mas mataba yung wire na gamit nyo. So, inverter battery connection naman. Since meron tayong maximum power draw of 6,200 watts rated output capacity, tapos meron tayong 48 volts na battery system, divide lang po natin 6,200 divided by 48, that's around 129.16 amperes of maximum current draw from the battery. So, yung amperahe na kinukuha niya sa battery. So, considering the safety factor of 1.25, that's around 161.45 amperes.
So, round down na lang natin to 160 amperes of MCCB. So, yan yung breaker size, yung MCCB na gagamitin natin between inverter and battery connection. So, in this case, gagamitin natin at minimum is 1 gauge na wire or 50 square millimeter na merong ampacity po siya na around 125 to 150 amperes. Pero best talaga, mas mataba na wire, mas maganda kasi mas lesser yung resistance. So, okay rin tong 2/0 pero mas mahal naman siya. So, sa DC SPD naman, pwede na tong 2 polarity DC, tapos merong 500 volts, 60 kiloamperes na specifications. Pero take note po, meron po tayong iba't ibang klase na mga SPD which I will be discussing din po sa separate video. Pero notes lang po dito, kapag nakalagay po is T1 or T2, pwede mo siya ilagay either line side or load side, bali parallel mo. Pero kung T1 lang nakalagay, line side nyo siya ilalagay. Kung T2 naman sa load side. Tapos yung advisable na grounding wire is 10 gauge for SPD. So, dito nyo siya ilalagay nyo. Diyan, yung grounding wire no, papunta sa inyong grounding rod. So, sa AC SPD naman, ito yung specifications po natin. 2P, T1 or T2, 275 volts, 20 kiloamperes, IMAX at 40 kiloamperes, tapos UP is at less than 1.8 kilovolts. So, again, 10 gauge na size yung ground wire na dito po yan siya ilalagay. So, for the inverter AC output naman, since meron tayong dalawa na mga AC out, AC1 na main, which is 6,200 watts yung kaya nang ibigay, si AC2 naman is 2,067 watts lang, breaker sizing po tayo. So, divide lang natin yan by 220 volts. Kita na naman. So, that's around for the main, 28 amperes, tapos 9 amperes naman for the AC2. So, considering the safety factor of 1.25, si AC1 is 36 amperes yung main breaker na gagamitin natin. Si AC2 naman is 12 amperes lang. For the AC main na merong 36 amperes na main breaker, gumamit po tayo dito ng 8 gauge na THN wire. So that's around 40 amperes na ampacity for the main AC1 output, yung main po natin. For the AC2 naman, pwede lang tayo gumamit ito ng mas manipis na wire kasi lesser lang yung current na dadaan dito. So that's 12 gauge THN wire na may ampacity na 20 amperes for AC2. So yung sub-breaker po natin sizing will depend po sa mga different loads na gagamitin natin. So na-mention ko at the start of the video, meron tayong 2 HP inverter, yung ref, tapos washing machine at iba pa. So ipapakita po natin yan yung wiring and breaker sizing po later on. So for the inverter AC input naman, if di ka gagamit ng external ATS, bali lalagyan mo ng wiring yung AC in ng iyong hybrid inverter, use breaker size 40 amperes. Tapos, same din, gamitin mo na wire is 8 gauge THHN wire na merong 40 amperes ampacity para i-connect nyo dun sa AC in ng slot ng iyong hybrid inverter. Then, parallel na lang, lagay din po kayo ng AC SPD. So, papakita po natin yan sa diagram later on. So, heto na po. Heto na po yung pinakita ko na diagram at the start of the video. So, meron po tayo ditong 9 pieces of solar panels na nakakonekta in series connection. Tapos, meron tayo itong PV isolator switch. Yung 20 amperes po na DCMCB natin, nakaparallel din yan to a DC SPD. Then, grounded. Tapos, connecta po natin dito sa ating inverter. Then, yung inverter natin is si Anern Echo 6200 na merong 6.2 kilowatt na rated output capacity. Yung gamit natin na wire between the battery is 1 gauge wire, 160 amperes na DC MCCB. So, for example lang po, yung gamit natin dito na battery is yung Pony na 100 amperes, 51.2 volts. Dito naman sa AC out, since meron tayong dalawang AC output, dalawang ATS yung gagamitin natin. So, gamit lang din po tayo ng 8 gauge na wire, tapos 40 amperes na mga breakers. So, ito po yung wiring niya sa ating ATS. So, if naguguluhan kayo kung paano ito i-wiring, you can also check my other video. Meron akong step-by-step tutorial doon kung paano ito i-wire, itong ATS na to. Tapos, sa AC2 out naman, since mas maliit lang siya, gamit lang tayo dito ng 12 gauge na THN, 12 amperes na breaker. Tapos, dito naman sa ating AC in or bali sa grid connection, meron tayo ditong 20 amperes
na breaker tapos 12 gauge na wire. So, okay lang yan kasi 12 gauge is 20 ampacity. So, okay pa rin yung 20 amperes natin na breaker sizing. So, papunta po to sa ating mga distribution box. So, pakita po natin yung wiring ng distribution box natin kung paano to na set up. So, ito po isa para sa AC1. Yung merong rated output capacity na 6,200 watts. So, as you can see, dito po yung load side. Dito po nyo ilalagay yung load line. So, live at neutral wire. So, meron tayong 36 amperes na main breaker. Nakakonekta siya dito sa parallel sa ating SPD. Dito siya. Tapos, nakakonekta sa neutral at live na slots ng ating wattmeter. So, hindi po to pwede i-reverse ang wattmeter kasi meron siyang in at out na signage. Tapos, ito po ang ating mga breaker na ginagamit is assumed na lang po ito na reversible po siya. So, pwede po tayo mag-line side dito sa baba para mas convenient kasi mas malapit yung wiring na gagamitin mo between the AC wattmeter papunta sa ating breaker. So, gamit po tayo ng comb bus bar para po sa connection, sa pag-jumper po ng mga breakers na to. So, for the 2 HP na aircon, gamit tayo ng 25 amperes na breaker for the ref, since 2 door siya, 16 amperes. Tapos, yung outlets naman natin, mga service outlets, gamit lang po tayo ng 20 amperes na breaker. Okay? So, for the AC2 out naman, since mas lesser yung load niya kasi nga mas maliit, ito siya, AC2. 12 gauge lang yung gagamitin natin na wire. Tapos, same connection lang din. Yung nagkaiba lang is yung breaker sizing at yung load. So, meron tayo ditong 10 amperes nga for the lights. Tapos, 10 amperes for another outlet, yung mga maliliit lang na load. So, kagaya na pang charging, pang TV, or pang electric fan. Okay? So, yan po siya for with ATS. If di ka naman gagamit ng ATS, gagamitin mo yung AC input niya sa hybrid inverter. Ito naman yung diagram niya. Mas simple siya at mas less yung gasto kasi hindi ka bibili ng dalawang ATS. So, bili ka lang ng extra na naman na 40 amperes for the AC in na breaker. Tapos, parallel with an AC SPD, gamit ka ng 8 gauge na wire papunta sa AC in ng ating inverter. Tapos, yung ating pinakita po kanina na mga breaker, same lang din po siya pero diretso na siya nakakonekta dito sa AC1 ng ating inverter tapos sa AC2 ng ating inverter. So, same lang din po yung breaker sizing na pinakita ko as the previous one. So, ito po siya, bali direkta na sa AC1 slot at AC2 na output slot niya. So, yan po. So, with regards to the costing, ito na ang hinihintay ng iba. Kung magkano ba talaga ang setup na to? Kung i-DIY lang po. Assumed na i-DIY po ito para maka-less po tayo sa gasto. So, let's discuss the costing. So, costing estimate. So, first, ang ating unner na inverter. That's around 19K. Check ko sa Lazada, 19K yung presyo niya. Solar panels, assumed na 6,000 pesos kada isa. So, times 9, that's 45,000. Battery. So, meron namang mas cheap dito, around 45,000 to 55,000 ang range ng isang 100 amperes na 100 amp hour na 48 volts battery. Pero let's use na lang the upper limit. So, that's 55,000. Electrical wiring, both DC and AC. Kasama nito yung PV wire, AC wire, tapos yung battery cables. So, assume na lang it's around 15,000. Tapos yung mounting materials. Oo, kasi mahal na ngayon ang aluminum railings. Aluminum railings is around, yung isang piraso na 1.2 meters is around 500 pesos na po nowadays. So, if meron kang sham na panel, need mo ng at least 10,000 pesos. Kasi, isang panel is, you need dalawa na aluminum railings nga para nakagano siya. Parallel lines, no? Para malagay mo ang iyong panel. So, let's assume na lang it's around 10,000 pesos yung kanyang mounting materials sa pag-mount mo ng iyong solar panel dun sa bubong. So, kasama na dyan yung L-foot, yung ground clamp, yung end clamp, yung ground lug, so ganun. So, yung total. So, based lang po sa pricing estimate mo natin, it's around 144,000 for this whole setup. So, imagine mo, for 144,000 for the 100 amp hour battery.
So, limitado lang po yung 100 amp hour na battery kasi 5 kilowatt lang po yung capacity. Pero if mag-upgrade ka to 314 amp hour na battery, dagdag ka lang ng another 50,000. So, usual cost ng 314 amp hour na 51.2 volts na battery is around 100,000. So, around 95 to 105,000 yung presyo na. So, if you'll go with 314 amp hour battery, total cost mo is 194,000. Pero imagine, sa ngayon, dito sa amin, no, by July, tumaas na po yung presyo ng kuryente. It's around almost 20 pesos per kilowatt hour. So, if meron kang konsumo na kahit 200 kilowatt hour lang per month, aabot ka na ng 4,000 na bayarin sa isang buwan. Imagine, no, napakamahal. Pero kung magsosolar ka, itong 194,000, insured na to na kaya nilang panarin yung buong bahay mo, mapasagabi man na wala ng solar kasi malaki yung battery bank mo. So, for 194,000 or round up na lang to 200,000, kaya niya nang paganahin yung buong bahay mo through solar setup. Imagine mo, wala ka ng brownout, wala ka ng babayaran ng kuryente, so wala, lump sum na lang siya. Binayaran mo ng isang buo, pero wala ka ng inconvenience na may experience pa along the way. Di ka na mapepektuhan ng mga changing prices at tumataas na presyo ng kuryente ngayon, di ba? So, investment talaga ang solar setup kung gusto mo talagang para mapiging free from off the grid, di ba? So, yan lang guys. So, I hope may natutunan kayo and you can follow the setup kung gusto nyo or you can get some ideas. If meron po kayong katanungan or kung gusto nyo magpagawa ng mga customized na mga diagram or solar setup kagaya ng na-discuss ko sa video na to, feel free to message me on Facebook at nang mapag-usapan po natin, okay? So, my pricing ko rin po is nandyan na po sa comment section. Okay? So, thank you guys for watching and for the support. Thank you for the 1,000 plus na subscribers na tayo, no? So, see you on my next video. Bye-bye.